Good afternoon. Sobrang init. Kayo, anong nararamdaman nyo ngayong sobrang init? Anong ginagawa nyo? Anong mga masarap gawin kapag ganitong sobra kainit? Swimming daw. May umihirit dun sa... Mahirap din mag-swimming ngayon. Sunog ang balat mo. Ayun lang, meron lang ako gustong i-share sa inyo. Ayan nga, kapag nasanay tayo sa malaking benta, tapos ayan, biglang liliit, nakakapanibago. Kaya minsan, mas maganda pa yung masanay ka ng konti ang benta mo, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Masanay po tayo na konti pa lang ang benta hanggang sa palaki ng palaki. Huwag po tayo agad mag-expect na magbo-boom agad yung ating itatayong negosyo, yung ating itatayong tindahan, lalo na kung yung pwesto natin ay hindi po ganun kagandahan, lalo na kung hindi ka po nasa daanan ng tao, wala ka sa malapit sa school, wala ka sa malapit sa market, or mga nasa looban ka lang. Huwag po tayo mag-expect talaga na bebenta tayo ng bonggang-bongga. Lalo na yung mga may ganitong paninday, lalo na yung mga nagtitinda ng school supplies. Kasi nagpa-practice na yata magbakasyon ngayon dahil laging walang pasok, walang face-to-face, puro ano na naman ngayon, online sa bahay, gawa nga daw ng sobrang init. Kaya yung mga malapit sa school ngayon, ayan, next stop tayo, may mga bumibili. Ayun nga, yung mga katabi ko rito, yung mga kagayan, may mga tinda, mga school supplies, yung mga malapit sa gate mismo ng mga school, wala. Yung iba, karamihan sa kanila nakasarado kasi talagang hindi naman kasi sila daanan ng tao, kaya pag may pasok lang talaga sila umahataw. Kaya malaking advantage din ng aking paninda dahil hindi lang naman school supplies yung ating tinda, kaya kahit paano hindi naman po tayo na zero at hindi man po talaga nating ma-reach yung quota kapag yung talagang may pasok. Kasi kapag may pasok talaga, sa labasan at pasukan pa lang nila, sa 30 minutes lang na yun, kotang-kota na po tayo. Kaya yun ang nawala kapag yun nga, hindi face-to-face. Kaya nagpa-practice na rin po tayo na, kasi nga malapit na rin ang bakasyon daw, hanggang May na lang ata ang pasok. So mas tutumal yun. Siyempre, yung iba kasi kahit na hindi nagpe-face to face, gumagamit pa rin sila ng mga school supplies, lalo na yung mga papel, notebook, ballpen, lapis, colors. Marami pa rin naman silang nabibiling school supplies, hindi kagaya talaga pag bakasyon talaga. Pati yung mga candies natin tutumal, pero yung mga laruan kapag bakasyon yun naman ang mabenta. Kaya yun lang ma-advise ko sa mga magtatayo ng negosyo. Ipili po kayo ng lugar na talagang daanan ng tao, yung talagang kahit walang pasok, lalapitan pa rin kayo ng customer, at kailangan hindi lang school supplies ang inyong ititinda, lagyan nyo ng iba-ibang items. Kasi kami meron naman din ako rito mga electrical supplies, mga plasticware, mga ganyan-ganyan, kompleto naman po tayo. Wala lang po tayong grocery. Kasi maliit lang naman tinutubo doon. Tsaka kailangan pag yun ang tinda mo, marami ka ring klaseng grocery. Hindi naman po ganun kalaki yung ating tindahan. Kung magkakaroon man po ako ng grocery, gusto ko rin po open. Ayoko ng mga close. Lalo na yung mga nakikita ko, mga sari-sari store, mga nakasarado, mga nakadikit yung kanilang mga paninda sa may mismong bintana. Hindi na nakikita yung mga ibang items sa loob. Syempre, na-expired yan. Hindi na nila namamalayan may expired na pala. Hindi kagaya ng ganitong paninda, talagang walang pagkasira, walang pagkabulok. Tsaka kahit paano naman hindi naman po rin yan na-expired. Kasi karamihan daw may expired yan yung mga pang-color, mga ganyan. Mabilis naman po yan maubos. Halos weekly or araw-araw naman nagpapabili tayo dito sa malapit dahil mabili nga. Yung iba kaya naabutan ng expiration kapag hindi mabenta. Dito naman po mabenta naman po ito halos araw-araw. Yung nga lang, pag nasanay ka sa malaking benta, maninibago ka kapag bumaba ang inyong benta. At kaya maraming mga hindi tumatagal sa pagtitinda kapag hindi sila bumibenta ng malaki.
Siyempre, sino ba naman minsan gaganahan magbantay, lalo na kung bebenta ka lang sa loob ng isang araw, 500, mga ganyan. Siyempre, aantukin ka talaga. Kaya minsan mas maganda pa yung, di baling maraming bumibili, hindi ka aantukin. Gaya dito sa akin paninda na to, hindi ka pwedeng umidlip. Kasi maya may bibili kahit pa isa-isa, hindi ka aantukin. Kasi bawal ka matulog. Maliban na lang kung meron kang mga kasama talaga na mapapapikit ka na lang dahil may magbabantay. Ayan ang masasabi ko na tsaga-tsaga lang talaga sa pagtitinda. Sipag, huwag nyo nga alisin yung inyong sipag. At kailangan kapag gusto nyo magkaroon ng ganitong negosyo, habaan nyo po ang inyong pasensya, habaan nyo po ang inyong, lalo na sa customer, kailangan mahaba yung PC nyo. Pwede kayo maging mataray, masungit. Minsan nagiging masungit po tayo. Lalo na kapag pagod na tayo at yung tulad ngayon, sobrang init. Minsan, lalo na kung may makulit kang customer, di mo may iwasan. Pero hanggat maaari iwasan para balik-balikan tayo ng mga customer. Init. Hindi ako makapokus kanina pa. Kanina ako pa gusto magkano. Kaya lang talagang nanunuot yung init sa ulo mo. Time check is 3 o'clock na, pero talagang sobrang init pa rin, no? Talagang yung araw hindi rin maganda mag-swimming sa mga gantong panahon, gantong oras, sa sobrang init, masusunog ka talaga yung balat mo. Pag sobrang init din, tamad maglakad yung mga tao. Hindi kagaya dati kahit mga gantong oras. Ang dami naglalakad. Yan, mabili ang ating halo-halo at saka mga mais con yelo, saba con yelo, yan. Diyan tayo pabawi. Ayan lang guys, bye-bye and thanks for watching. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share at paki-subscribe. At mag-comment na rin po kayo dyan. Huwag niyo pong kalimutan mag-comment para mabalikan po kayo at mapanood din po ang inyong mga video. Tulungan lang po tayo at huwag po sanang skip yung ads. Maraming salamat. Bye-bye.